Kaya mo bang manindigan sa kung ano ang tama at mabuti kahit marami ang sasalungat at kakalaban sa iyo? Mapagpalang araw ng Huwebes, ginigiliw kong kapanalig. Purihin ang makapangyarihang Diyos sa patuloy na pagkakalob sa atin ng pagkakataong lumago sa ating buhay pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, kapag sinikap nating magpakakristyano at maging tapat sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na makararanas tayo ng mga pagsalungat at mag-uusig. Ililabel tayong makaluma at outdated. At marami ang magkakansel sa atin dahil hindi tayo sumasabay sa agos ng panahon at kalakaran ng mundo. Pero ang tanong ko, naluluma ba at nagbabago ang utos ng Diyos? Dapat ba natin itong i-compromise at i-adjust base sa kung ano ang gusto natin? Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay. Sapagkat mula ngayon magkakahati-hati ang 5 nasa isang sambayanan, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Magkakahati-hati sila, ama laban sa anak na lalaki, at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae, at anak na babae laban sa ina, biyanang babae laban sa kanyang manugang na babae, at manugang na babae laban sa biyanang babae." Hindi malabo ang utos ng Diyos, kaya naman hindi rin mahirap ang piliin ang tama. Ang nagpapahirap sa ating pagpili sa tama, ang mga pansarili nating interes at kagustuhan. Ayaw nating dumanas ng hirap at pagpapakasakit, kaya't hanggat maaari, dun tayo sa kung ano ang madali at mabilis. Kahit na mandaya pa tayo, kahit na magsinungaling pa tayo, kahit na itaya pa natin ang ating reputasyon at dignidad. Dahil madalas tayong maakit ng kasalanan, alam ni Jesus na ang kanyang mga utos ay magdadala ng krisis sa ating buhay. Kaya tunay ngang ang kanyang kautusan, salita at mga halimbawa ay parang isang apoy na tutupok sa ating pagmamataas, susunog sa ating pansariling interes, at uupos ng ating maikling pasensya sa paghihirap at pagtitiis. Hindi madali ang maging tapat, pero kakayanin natin ang lahat ng paghihirap sa pamamagitan at tulong din ng Diyos. At ang tulong na ito'y hindi lamang natin mararamdaman sa ating personal na buhay at panalangin, kundi maging sa pagtutulungan sa loob ng ating pamilya, komunidad at buong simbahan. Mga kapanalig, kahit mahirap piliin ang mabuti at tama, magtulungan tayong piliin pa rin ito nang maging ganap sa atin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming nagbibigay ng lakas at tapang sa aming buhay, tulungan mo kaming mapanibago ng iyong makapangyarihang salita at halimbawa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.